So, ang pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba magpa-accredited sa DOLE? No, ano ba yung mga requirements na kailangan nating sundin para maging certified as a safety practitioner tayo? So, marami sa atin ang gusto na maging safety practitioner pero hindi alam kung paano yung proseso. Ano-ano nga ba yung mga kailangan natin gawin? So, kung gusto niyo malaman, so tapusin itong video na to. Tara, pag-usapan natin. So, kung gusto nyong panoorin itong video na to, so mas maganda para sa mga nag-a-apply para safety practitioner at ano nga ba yung kailangan na ginagawa pag panel interview. Pero bago natin pag-usapan yon, so kailangan, ano nga ba yung mga kailangan para maging isang certified safety practitioner dito sa Pilipinas. So marami sa atin ang sobra na talaga sa experience at marami na rin requirements for qualification as safety practitioner pero hindi alam yung procedure, no? So, nandito yan guys. So, kung gusto nyo na makumply yung mga requirements na kailangan nyo, unang-una, so, mag-search kayo sa DOLE or sa Google. So, nakalagay doon yung form ng application for safety practitioner. Ano-ano nga ba yung mga pinasa ko sa pagiging safety practitioner? So, tulad ko, almost 14 years na rin akong safety officer. So, that time, hindi ko rin alam kung ano yung mga pinapasa. Kaya naman ang ginagawa ko, every time na may makikita ko sa Facebook na nagsishare, so nagtatanong din ako doon sa mga naging safety practitioner rin na ano ba yung mga kailangan. So minsan ayaw nilang sabihin, so dahil nga kukunti lang yung safety practitioner dito sa Pilipinas. So ako naman, so gusto ko rin makatulong kung bakit ko to ginawa itong video na to. Unang-una ang ginawa ko is nag-complete muna ako ng mga documents na kailangan para maging isang certified safety practitioner. Yun yung mga pinapasa sa OSH. So ano-ano nga ba yun? Unang-una, nag-ano muna ako ng mga minutes of meeting. So, kailangan sa minutes of meeting is kailangan may attendance. Toolbox meeting. So, kailangan din yon, may attendance din. COE, duties and responsibility, monthly report. So, yan yung mga pinapasa ko sa, yung mga inipon ko na para makomply ko siya. Safety audit, site inspection, ano pa ba? Certificate, mga training. So, kailangan yan. Meron kayong coach, boss, o advanced training para mabot nyo yung oras na kailangan, yung hours na na-comply nyo para as safety officer 3. So, appointment letter na in-appoint ka ni company mo na as O3. Safety program. So, kailangan din yan. So, hinahanap din yan. So, yung mga monthly report na pinapasa natin sa DOLE na ikaw yung nakapangalan. So, pagkatapos nun, magkukumplay ka na 2 copies yan mga kasama, no? Isa sa iyo at saka isa sa OSH. So, kailangan din na pirmahan nyo yung gilid. May countersign kayo doon. So, napakaganda. So, pagkatapos naman nun, kung na-comply mo na lahat, so, kailangan ka rin na magpaano ng red background. 1x1 or 2x2 picture. So, nakalagay naman yun sa form guys na pinasa ko rin. So pagkatapos no, napasa mo na, mag-email si DOLE sa inyo kung talagang na-reach nyo yung documents na hinahanap nila. So importante yan. Pero kung high school graduate ka nga pala, so kailangan umabot ka ng 10 years experience. Pero kung college graduate ka, 3 to 5 years experience, so pwede ka na mag-apply as a safety practitioner. Ngayon, ano nga ba yung mga kailangan mo reviewin? So, based sa aking mga, ito talaga, iba talaga hindi nagsasabi. Pero akin naman, so gusto ko makatulong as a baguhan the safety practitioner. So, ang interview na tinanong sa akin, yung RA11058, so DO13, DO136, yung chemical. So, DO128-13, so scaffolding, based to sa Roll 10-14-14, at yellow book. So, ano-ano nga ba yung mga tinanong sa yellow book? So, minsan tinatanong niyan yung Roll 1020, Roll 1080, 1940. So, yan yung mga dapat pag-aralan nyo, no? So, pinaka-importante yan. At saka, isa pa, yung, ano nga ba yung pinaka-nagawa mong implementation sa site or napatupad mo? So, tatanungin niya sa'yo, ano yung pinaka-magandang nagawa mo sa project? At bakit gusto mo maging isang safety practitioner? No? Sana nakatulong itong video na to. Medyo maiksi lang pero malaking tulong to para sa mga baguhang nag-a-apply pa lang na
safety practitioner, no? So napakaganda. At kung naintindihan nyo, so pa-share and like naman para mas dumami pa tayo. So ako nga pala si Safety RM. So yun lang mga kasama. I hope nakatulong tong video na to at supportan itong aking YouTube channel para sa mga baguhang safety officer din na gustong matuto. So yun lang guys, and maraming salamat and thank you for watching my YouTube channel mga ka-safety. So ingat kayo palagi. So pinaka-importante yan. So mag-pray, magdasal at ipagpatuloy natin yung ating pag-aaral bilang isang safety officer. So palagi natin tatandaan, ang safety officer ay napakabigat na obligasyon. Hindi lang tayo yung ikot lang tayo sa site para lang sumahod tayo. So dapat ginagawa natin yung trabaho natin as a safety officer. So yun lang guys, and thank you.